Sa isang malalim na gabi, sa isang lugar kung saan makikita ang isang lumang factory na pinagdaanan na ng mahabang panahon at napabayaan na. Sa loob nito makikita ang isang grupo ng tao na may ginagawang masama sa ating bina na si Jiang Xiaoyong. Ang ating bida ay nakabitin habang ang nasa baba naman ito ay ang mga zombie na nakakulong. Tinawag ni Kijing ang ating bida ng may masamang mukha na pinapakita dito. Sinabi nito sa ating bida na ang kanyang mga kaibigan ay patay na. Kaya tinatanong nito kung ang buhay ba raw ng ating bida ay wala ng halaga. Samantala, ang ating bida ay iniisip na kasalanan niya ang lahat. Kasalanan niya kaya namatay ang kanyang mga kaibigan. Sabay sigaw ng ating bida. Sinabi nito na masamang mangkukulam si Kui Jing kaya nararapat dito na mamatay ng miserable. Habang si Kui Jing naman ay pinapakita ang kanyang kalandian kay Shuxiong. Sinabi ni Kui Jing kay Shuxiong na nagagalit na naman sa kanya ang ating bida. Habang si Shuxiong naman ay natutuwa pa sa ginagawa ni Kui Jing sa kanya, at sinabi pa nito na papatayin nila ang ating bida sa pamamagitan ng mabagal na kamatayan para lang daw mawala ang galit ni Kui Jing. Sambit pa nito sa ating bida na salamat daw sa mga supplies nito. Ngayon mabubuhay na raw sila ng mapayapa sa loob ng ilang buwan. Sabay pindot nito sa remote na nakakonekta sa tali ni Xiaoyong. Sa pagpindot nito, ang ating bida ay nahulog ng mabilis sa loob ng kulungan kung nasaan ang mga zombie. Sa nangyaring pagkahulog, ang mga zombie ay naalerto at tumingin sa ating bida. Sa pagkakita ng mga ito sa ating bida, mabilis naman ang mga itong tumakbo papunta sa kanya. Sa paglapit nito sa ating bida, agad naman nila itong binakbakan. Ang ating bida na lang ay walang magawa dahil nakatali ang kamay nit. Kaya isang bagay na lang ang kanyang nagawa, kundi ang sumigay sa sakit na ginagawa ng mga zombie sa kanya. Habang nakakaramdam ng sakit ang ating bida sa kanyang buong katawan gawa ng mga zombie, sinabi nito sa kanyang sarili na kung meron lang siyang pagkakataon pa para mabuhay ulit, pagbabayarin niya ang dalawa sa ginawa sa kanya. Samantala, biglang nagising ang ating bida dahil may nakinig siyang sumasambit ng kanyang pangalan at sinabi nito kung anong ibig sabihin nito ng hindi pagdagdag ng kanyang pangalan sa magmamana ng kanyang pag-aari. Sambit pa nito sa ating bida na hindi na ba raw nito mahal siya. Samantala naman ang ating bida ay naguguluhan sa nangyari. Ang ating bida ay pinagmasdan ang paligid habang sinasabi nito sa kanyang isip na muli ba siyang nabuhay sa oras na bago magsimula ang apokalipse. Naaalala pa niya sa kanyang nakaraang buhay. Pinagtaksilan siya ni Kui Jing at hindi lang yung ang ginawa nito sa kanya dahil kinuha pa nito ang lahat ng kanyang pag-aari na binigay sa kanya ng kanyang ina. Dahil sa ginawa nito, naging isang palaboy ang ating bida. Noong nakalipas niyang buhay, ang mundo ay nagkagulo. Halos lahat ng tao ay maging zombie na rin. Dahil sa nangyari, ang mundo ay naging isang kaguluhan. Sa tulong ng mga kaibigan na binuo ng ating bida, nakagawa sila ng ligtas na lugar at mag-aagwa nilang mabuhay sa apocalypse na mundong ito. Pero sa hindi inaasahan, ang walang kwentang babae na si Kijing ay biglang dumating para magpangap na kailangan nito ng tulong. At nakuha rin nito ang loob ng ating bida. Pero isa pala itong kaaway na pinadal sa kanila upang patayin silang lahat. At ang 400,000 yuan na bride price ay kinuha din ng mga ito at wala nang tinira sa ating bida kahit isang sentimo. Ang ating bida ay binigyan ng masamang tingin si Kui Jing dahil sa mga bagay na nagawa nito sa kanya noong nakaraang buhay niya. Samantala naman si Kui Jing ay tinatawag ang ating bida dahil hindi man lang ito nasagot sa mga sinasabi niya. Ang ating bida naman ay nakatingin ng masama kay Kijing at iniisip nito na hindi na siya ngayon maluluko ng babaeng demonyo na ito. Si Kijing naman ay sinabihan ang ating bida na bibigyan na lang daw niya ito ng 1 linggo upang gawin ang gusto niya.
Sambit pa nito kung hindi daw magagawa ng ating bida. Hindi na niya natapos sabihin ang gusto niyang sabihin dahil itinulak na siya ng ating bida palabas ng pinto. Sinabi ng ating bida na alam na niya ang kanyang gagawin. Samantala naman si Kijing ay nagulat na lang sa ginawa ng ating bida sa kanya. Sabay lingon nito sa pinto, kaso nagsarado na ng pinto, kaya iniisip na lang nito na kung anong nangyayari sa ating bida. Bakit na lang daw bigla itong naging agresibo sa kanya? Ang ating bida pa naman daw ang kanyang swerte. Samantala, ang ating bida naman ay tumayo sa kanyang ointo habang hawak nito ang bukasan ng pinto. Inilingon ng ating bida ang kanyang ulo upang tingnan kung anong oras o araw na. Nakita ng ating bida na mayroon na lang isang buwan bago magsimula ang apokalipse kaya kailangan nilang maghanda para dito. Sa kanyang pagtingin sa kanyang orasan, bigla na lang siya merong napansin na lumabas sa kanyang harapan. Ang lumabas sa kanyang harapan ay isang system notification. Binigyan siya ng kanyang system na kailangan niyang gawin. Sinabi ng system na ang apocalypse ay aktibo na. Kaya ang system mission ay inilabas. Kaya kailangan ng ating bida na kumpletuhin ang ibinigay sa kanyang task ng maari. Ang pangalan ng kanyang mission ay Apocalypse Preparation. Mission requirement ay magmay-ari ng isang lupain. Maghanda na rin ng pang-isang taong supplies ng provisions. Ang gantimpala para sa mission ay 0 puntos. Ang puntos ay maaring ipagpalit sa gantimpala sa system store. Samantala sa isip ng ating bida, nagkaroon siya ng system bigla. Sabay tanong nito sa kanyang sarili na nagkaroon din siya ng mission reward points. Tapos iniisip pa nito na ano kaya ang silbi ng kanyang puntos na makukuha. Sa kanyang pagtitingin ay kanyang system. Nakarating siya sa system store. Sa system store, makakabili ka ng physical enhancement potion. 1. Sa halagang 20 puntos. Para naman sa Apocalypse Farmer Supply Box na level 1 ay 2 puntos. Sa Protagonist Supply Box naman na level 1 rin ay 10 puntos. At kung gusto naman niyang mag-refresh ng paninda, nagkakahalaga ito ng 2 puntos. Ang ating bida ay nagulat sa kanyang nalaman sa kanyang system store. Sabay naglakad na ang ating bida habang iniisip nito na nakalimutan na niya sa kanyang nakaraang buhay. Lumipas siya ng kanyang kain at nag-ipon ng sobra. Kahit 1 sentabo ay inipon niya para lang makuha ang gusto ni Kijing. Sa kanyang ginawa wala na sa kanyang natira at namayat na lang siya. Sa kanyang paglapit sa lamesa, ipapatong niya sana ang kanyang telepono dito kaso biglang may lumbas sa kanyang telepono kaya tiningnan niya ito. Isa pala itong delivery message na tinatanong siya kung yun na ba lahat ang kanyang bibilihin. Habang tinitignan niya ang kanyang telepono, iniisip niya na sa 1 buwan, ang mga zombie ay pakalat-kalat na kung saan-saan. Kaya habang meron pang maayos na pagkain, kakain na siya. Sumapit na ang gabi sa lugar na kinaroroonan ng ating bida. Lumiwanag na ang mga gusali. Sa loob ng isang gusali, makikita ang madaming pagkain na in-order ng ating bida para sa kanya. Sinabi nito sa kanyang sarili na ngayon niya palang nakita ang gantong pagkain. Ito pala ang sinasabi nilang legendary Michelin 3-star. Mukhang napakasarap nito at masarap din sa bulsa ang presyo nito. Kaya hindi na pinatagal pa ng ating bida. Kumuha na siya ng 1 piraso ng braised pork para malaman kung anong lasa nito dahil nagkakahalaga ito ng 300 yuan. Sa kanyang pagtingin at curiosity sa pagkain, isinubo na niya ito upang malaman na ang tunay na lasa nito. Sa kanyang pagkain nito, napasigaw at nawala na rin ang damit niya sa kanyang isip sa sobrang sarap ng kanyang kinakain. Dahil sa sarap ng pagkain, sinimulan na niya itong aunod-sunod na kainin. Binakbakan na ng ating bida ang kanyang masasarap at mamahaling pagkain. Sa kanyang pagkain, bigla na lang may isang tunog ang nagpatigil sa kanya.
Ito pala ng kanyang telepono. Sa kanyang telepono, merong tumatawag. Ang tumatawag sa kanya ay ang kaibigan ni Kijing. Iniisip ng ating bida na nagsumbong si Kijing sa kanyang kaibigan para kausapin siya nito. Sa kanyang pagsagot, isang madaldal na boses ang kanyang nakinig. Sinabi nito sa ating bida na bakit ganun raw ang trato nito sa kanyang kaibigan. Gusto lang naman daw ng kanyang kaibigan na subukan ang ating bida, kaso nabigo ang ating bida sa pagsubok ng kanyang kaibigan. Sambit pa nito kung mahal daw ng ating bida si Kuei Jing. Ibibigay daw nito ang kanyang pag-ari. Kaya kung gusto daw humingi ng tingbida kay Kuei Jing sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng kanyang pagmamay-ari at 1,000,000. Baka matulungan pa raw niya itong magkaayos sila dahil magiging madali na lang yun kapag ibinigay na ng ating bida ang gusto ni Kuei Jing. Pero kapag hindi daw nito ibinigay ng gusto ng kanyang kaibigan, katapusan na raw ng lahat. Maghihiwalay na raw sila. Sa sinabi ng babae sa kanya. Sinigawan naman ito ng ating bida habang sinasabi dito na sino naman sila para tistingin siya. Kaya mawala na lang siya sa kanyang paningin. Ang babae ay may gusto pa sanang sabihin sa ating bida, kaso hindi na niya natuloy pa dahil pinatay na lang ng ating bida ng tawag. Sa ginawa ng ating bida, nabawasan ang kanyang galit dahil nailabas na niya ito. Habang nakaupo ang ating bida, naisip niya ang misyon na binigay sa kanya ng system. Ang magmay-ari ng sariling lupain. Sambit pa niya sa kanyang sarili na bubuo siya ng pinakamalakas na kuta. Hindi lang malakas sa pagdepensa kundi na rin malapit sa tubig at gubat. Lumipas na ang gabi. Ang ating bida ay pumunta na sa lugar kung saan siya makakabili ng kanyang nais na lupa. Sa kanyang pagdating, binati siya ng isang babae at tinanong kung ano ang gusto ng ating bida. Kung magarenta ba ito o mabili ng bahay. Sasabihin na sana ng ating bida ang kanyang nais, kaso naputol ang kanyang pagsasalita sa pagdating ng isang tao. Ang dumating ay ang real estate sales manager na si Manager Zhu. Sinabi nito sa babae na si Xiaoning na pumunta ito sa likod upang tumulong maglipat ng mga kahon. Madami raw silang toilet paper ngayon. Sinabi naman ni Xiaoning na meron siyang kliyente, kaya hindi niya magagawa ang gusto nito. Pero sinabi ni Manager Zhu kay Xiaoning na nakalimutan na raw ba nito ang kanyang tinuro. Kaya pumunta na raw ito sa likod upang tumulong. Gusto pa sanang magsalita ni Xiaoning kaso pinigilan na siya ng kanyang Manager Zhu. Sinabi nito na ang katuldan ng ating bida na mayroong mumurahing kasuotan. Siguradong hindi kayang bumili kahit toilet paper. Kaya wag na daw mag-aksaya pa ng oras si Xiaoning dahil walang kwenta naman daw ang ating bida. Samantala, sinabi naman ng ating bida na kung sino daw si Manager Zhu para ibaba ang isang tao. Dahil sa sinabi ng ating bida, napatingin naman ito sabay sabi na siya ay isang tao na tumitingin sa isang mababang aso na katulad daw ng ating bida. Sambit pa nito na kung magagawa daw ng ating bida na makabili ng toilet. Maga-livestream daw siya na kumakain ng tae. Samantala ang ating bida naman ay nagbigay na lang ng masamang tingin kay Manager Zhu. Habang nagbibigay ng masamang tingin ang ating bida, naisip nito na pagbigyan ang gusto ng manager. Sinabi nito na makikipaglaro siya sa kanya. Kaya kapag nanalo siya, hahanap siya ng sariwang tae upang ipakain sa kanya habang nakalive ito. Sabay labas ng isang card. Sabi ng ating bida sa kanila na hindi siya magarenta o magabinta ng bahay ngayon. Dahil ang kanyang gagawin ay bibili siya ng lupain. Sa sinabi ng ating bida, nagulat naman ang dalawa dito. At nagulat din ang ibang tao sa paligid sa kanilang narinig. Sabi ng nasa unahang lalaki na nasa kaliwa, na mabili ba talaga ng lupain ang taong yan? Hindi niya ba alam kung magkano ang lupain? Sabay sambit naman ng nasa likod na ito ang kanyang unang beses na nakita na merong bibili ng lupain.
Ngayon lang sila nakakita ng isang tunay na gastador. Tinawag naman na si Xiaoning ang ating bida upang simulan na nila ang kanilang transaksyon. Sinabi ni Xiaoning na umupo na ang ating bida at ibibigay na niya sa kanya ang mga detalye para sa lupain na kanyang bibilihin. Habang ang manager naman may naiwan at nagagalit pa rin sa ating bida. Iniisip nito na nagluluko lang ang ating bida. Kaya malalaman niya ang totoo kapag oras na ng bayaran kung meron ba talaga itong pera. Habang nakaupo ang ating bida. Inabutan naman ito ni Xiaoning ng isang papel na naglalaman ng mga impormasyon ng bawat lupain. Sinabi nito sa ating bida na tingnan niya ang mga lupain sa kanyang ibinigay habang ipinapaliwanag naman niya ito. Samantala ng ating bida. Sinabi nito kay Xiaoning na hindi na kailangan ng papel dahil ibibigay na lang niya ang requirements sa kanyang lupain na gusto. Kapag meron siyang nakita, sabihin agad sa kanya. Sinabi ng ating bida na nang gusto niyang lupain ay yung malapit sa bundok at tubig. Mas okay kapag yung dinadaanan ng tubig. Madali din puntahan. May magandang sabihin merong factory o building dito. Sa sinabi ng ating bida. Napaisip naman ang dalawa. Hindi nagtagal. Nagsalita na ang manager at sinabing merong lupain sa East District na pasok sa requirement ng ating bida. Samantala si Xiaoning naman ay nagulat sa sinabi ng kanyang manager. Sambit pa nito kung ang tinutukoy ba ng kanyang manager ay sa Tia Cityland. Dahil hindi magkakaari yun at merong ding mga factories na hindi natapos dun kaya hindi pwedeng ibinta sa mga kliyente yon. Habang ang manager naman ay sinusubukan pa rin ang ating bida. Sinabi nito sa ating bida na hindi ito pumunta dito para bumili ng lupain kundi gumawa lang ng kaguluhan. Samantala ang ating bida naman ay tinanong si Xiaoning kung ang lupain ba raw sa East District na nakuha ang kanyang requirement. Agad naman ito sinang-ayunan ni Xiaoning. Pero sinabihan nito ang ating bida na merong mga hindi tapos na factory doon dahil ang gumagawa doon ay itinakbo ang budget. Agad namang tiningnan ng ating bida ang papel para makita ang sinabi nila. Sinabi nito sa kanyang isipan na ang lokasyon ay maganda tapos nakuha rin nito ang kanyang mga requirements. Magalagay na lang siya ng mga barbed wire para magkaroon ng depensa. At ang mga hindi natapos na factory ay makakatipid sa kanya. Kaya agad-agad naman sinabi ng ating bida kay Xiaoning na kukunin na niya ng lupang iyon. Kaya simulan na nila ang pagperma ng kontrata at babayaran na rin niya ito ngayon. Habang si Xiaoning naman ay hindi nakuha agad ang sinabi ng ating bida, kaya nagsosorry ito sa kanya. Pero hindi nagtagal. Natauhan din ito sa sinabi ng ating bida, kaya nagulat na lang ito. Tinanong pa ni Xiaoning ang ating bida kung sigurado ba raw ito na bibilihin niya ang lupain na yon na mayroong mga hindi tapos na factory. Sinagot naman ito ng ating bida ng oo. Kaya simulan na nila ang pagsign ng kontrata at babayaran na rin niya ngayon. Dahil may isang tao pa nang nag-intay para kumain ng sariwang tae mamaya. Dahil sa sinabi ng ating bida. Kinabahan naman ang manager dito. Pagkatapos nila sa pagsasin. Binayaran naman agad ito ng ating bida. Dahil sa ginawa ng ating bida. Ang manager naman ay sobrang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil ang ating bida ay nagbigay ng 300,000 yuan bilang pauna. Kaya hindi na lang makapaniwala ng manager dahil sino ang atong bibili ng basurang lupain na merong hindi natapos na mga factory. Habang nagugulat pa ang manager. Nilapitan naman ito ng ating bida sabay hawak nito sa balik. Sabay sabi ng ating bida dito na nagawa na niyang bayaran kaya oras naman ng manager para gawin ang kanyang sinabi. Sambit pa ng ating bida na habang nag-enjoy ang manager sa pagkain ng tae. Mag-send siya ng super chat dito. Kinabahan na lang ang manager sa pinagsasabi ng ating bida. Samantala nang umalis na ang ating bida para lumabas. Kinuha naman ng isang lalaki ang kanyang telepono upang siya na raw ang gagawa ng live stream sa manager.
Ambit naman ng isang lalaki na meron daw siyang masamang pakiramdam dahil natata siya. Kaya sariwa daw ang makakain ng manager. Sambit naman ng lalaking kumukuha ng video na kumain daw siya ng lobster kahapon. Sabay tanong sa manager na kung gusto ba raw nito ng kanyang sariwang tae. Samantala, sa system naman ng ating bida, ipinakita sa kanyang notification na meron na siyang lupain kaya ang kailangan na lang niyang gawin ay ang maghanda ng pang-isang taon na supply ng provisions. Hindi na pinansin ng ating bida ang nangyayari sa loob at lumabas na lang ito. Habang nasa labas ang ating bida, iniisip niya na nagastos niya na lahat ng bride price money niya sa pagbili ng lupain. Kaya ang kailangan niya na lang gawin ay maghanap ng pagkukunan ng pera at bumili ng mga supplies niya. Sa paglalakad ng ating bida, nakita naman ito Lee Shuxiong at nagtaka ito kung ano ang ginawa ng ating bida doon. Sa kanyang pag-iisip, bigla na lang siyang nagulat sa kanyang nakita. Nakita ni Lee Shuxiong si Manager Zhu na pinapakain ng tae ng mga tao doon habang nag-livestream pa ang isa. Dahil sa nakita ni Lee Shuxiong, napatanong na lang ito kung ano ang ginagawa nila. Sa kabilang banda, makikita naman natin ang babaeng malandi na si Kui Jing na nag-aayos ng kanyang koko. Habang naglalagay ito ng pampakulay sa kanyang koko, bigla naman tumunog ang telepono nito. Agad naman itong sinagot ni Kui Jing habang sinasabi na naalala pa raw pala siya ni Lee Shuxiong. Samantala, sinabi naman agad ni Lee Shuxiong ang kanyang nakita na si Xiaoyong ay pumunta sa real estate company para bumili ng lupain. Sa nalaman ni Kui Jing, bigla na lang ito napatanong kung saan ba nakuha ng ating bida ang ganon pera. Sinabi ni Lee Shuxiong kay Kui Jing na sigurado siya na ang perang ginamit ng ating bida raw ay ang bride price money na inipon nito. Dahil sa narinig ni Kui Jing, agad naman itong napuno at nagalit ng sobra sa ating bida. Dahil nagawa pa raw nitong gamitin ang kanyang pera. Pero sinabihan lang siya ni Shuxiong na huwag na raw ito magalit at puntahan niya na lang si Xiaoyong upang tanungin kung ano ang nangyayari. Sinabi na lang ni Kui Jing na bakit pa raw niya gagawin yon. Ginastos na raw nito ang kanyang pera kaya ipaglalantaran niya raw ito sa online. Samantala, ang ating bida naman ay nag-iisip dahil ang pagbili ng mga supplies at ang pagpapagawa ng base ay kinakailangan ng maraming pera. Kaya hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganoon. Sa pag-isip ng ating bida, bigla na lang may kumatok ng malakas sa kanyang pinto, kaya nagulat na lang siya dito na kung ano ba nang nangyayari. Sa kanyang pagbukas, nakita niya si Kui Jing na galit sa kanya at ang kaibigan nito sa labas. Tinanong naman sila agad ng ating bida kung ano raw ang ginagawa ng dalawa sa kanyang bahay. Sinagot naman siya ni Kui Jing na bakit raw ginamit ng ating bida ang kanyang pera. Sa sinabi ni Kui Jing, naguluhan naman ang ating bida dahil hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ni Kui Jing. Samantala si Kui Jing naman ay itinuturo siya habang galit na galit ito sa ating bida. Sinabi ni Kui Jing sa ating bida na sa palagay raw ng ating bida hindi niya nalaman kung ano ang ginawa nito na ginamit raw ng ating bida ang bride price money para bumili ng lupain. Dahil ang bride price money raw ng ating bida ay sa kanya. Kaya kung bumili raw ng lupain ang ating bida, magiging sa kanya na rin daw yon. Samantalam, sinabihan naman ito ng ating bida na kung nababaliw na raw ba si Kui Jing. Sabay hampas nito ng pera sa balikat ni Kui Jing. Sinabi ng ating bida kay Kui Jing na mayroon daw siyang madaming pera. Pero hindi raw niya ito gagastusin kay Kui Jing kahit pa isang sintabo. Sa palagay daw ba ni Kui Jing na hindi niya alam na may relasyon sila ng matabang baboy na si Shuxiong? Sa sinabi ng ating bida, napaisip na lang si Kui Jing na papaano raw nalaman ng ating bida na mayroon silang relasyon ni Shuxiong. Sumabat naman ang kaibigan ni Kui Jing para sabihin sa kanilang dalawa na hindi lang daw sila nagkakaintindihan bilang mag-couple.
Sinagot naman siya ng ating bida ng pasigaw na kung ano raw ba ang ibig sabihin nito na hindi sila nagkakaintindihan bilang magjowa. Dahil hindi naman na raw jowa ng ating bida si Kuei Jing dahil si Kuei Jing daw ay may ugnayan sa matandang si Shuksyong. Sabay sabi sa kanila na umalis na sila. Si Kuei Jing naman ay hindi makapaniwala na nalaman ng tingbida ang tungkol sa kanila ni Shuksyong. Dahil kapag nagbubok raw sila ng kwarto ay maingat naman sila. Umalis na ang dalawa upang pumunta ng elevator. Sa labas ng elevator, kinausap siya ng kanyang kaibigan na bakit raw hindi ni Kuei Jing sinabi sa kanya yon. At totoo raw ba yun na nakipagrelasyon siya sa matandang Shuksyong na yon? Sinabi naman ni Kuei Jing na nakapag-book na raw sila ng kwarto ng ilang beses. Dahil sa nalaman ng kanyang kaibigan, napahawak na lang ito sa kanyang ulo habang sinasabi na kailangan na nila munang umuwi para bumuo ng panibagong plano. Agad naman sumang-ayon dun si Kuei Jing kasi wala na rin niyang magagawa. Nagbukas na ang elevator at pumasok na sila para bumaba. Samantala, ang kaibigan ni Kuei Jing ay may masama palang balak dahil gusto niyang kunin ang ating bida para maging kanya ito. Hindi na raw siya magapigil pa dahil sa ginawa ni Kuei Jing. Lumipas na ang mga araw. Ang ating bida ay pumunta na sa lupang binili niya. Itinuro ng ating bida ang factory na kanyang gustong ipaayos at tinanong niya rin ang mga ito kung gaano raw katagal bago matapos sila. Sinabi naman ni Foreman Lee sa ating bida kung ano ang gagawin nila. Magatayo sila ng harang. Magabuo ng guard tower. Magalagay ng Texas barbed wire. Magalagay ng steel blast-proof na pinto. At magadagdag rin ng bulletproof tempered glass. At iba pa. Dahil sa pinapagawa ng ating bida. Napatanong na lang si Foreman Lee na kung anong puwersa ba ang bubuuhin nito. Pero sinagot na lang siya ng ating bida na huwag na raw ito magtinanong pa ng walang kwenta. Kaya sabihin na lang raw sa kanya kung magkano ang magagastos niya para makumpleto ang ginagawa nila sa loob ng isang buwan. Pero sinabi ni Foreman Lee na hindi raw nila matatapos ang pinapagawa ng ating bida sa loob ng isang buwan. Pero sinabi na lang ng ating bida dito na huwag na itong magsalita ng walang kwenta. Kung hindi raw nila ito magagawa. Marami naman daw ibang tao ang kayang gawin ang gusto niya. Kaya kung matalino raw si Foreman Lee, makukuha niya ang kanyang ibig sabihin. Si Foreman Lee naman ay kinabahan na lang sa sinabi ng ating bida kaya sinabi na lang nito na hindi naman raw yun ang ibig niyang sabihin dahil ang ibig niya raw sabihin ay magagastusan ang ating bida lalo kapag tinapos nila ang pinapagawa nito sa loob ng isang buwan. Sinabi ng ating bida na sabihin na lang raw ni Foreman Lee kung magkano ang kanyang magagastos. Ipinakita naman ni Foreman Lee ang kanyang dalawang daliri upang sabihin sa ating bida na ganon raw kalaki ang kanyang magagastos. Dahil kailangan raw nilang madaliin yon. Nakuha naman ng ating bida kung anong ibig sabihin ni Foreman Lee sa pagtaas nito ng dalawang daliri niya. Dahil ang kailangan gastusin ng ating bida sa pagpapagawa nito ay 20 milyon. Kaya kailangan raw mag-deposit ng ating bida ng 5 milyong yuan para masimulan na nila ang paggagawa. Sinabi naman ng ating bida kay Foreman Lee na pumapayag na siya, kaya simulan na nila ang paggagawa at ipapadala na lang niya ang pera sa 1 linggo. Sambit pa ng ating bida na huwag raw si Foreman Lee mag-alala sa bayad dahil kapag hindi raw siya nakabayad, ang lupaing ito ay magiging kay Foreman Lee na. Agad naman pumayag si Foreman Lee sa sinabi ng ating bida. Samantala, bigla naman nagulat ang ating bida dahil bigla na lang may tumawag sa kanyang pangalan. Ang dumating pala ay ang kaibigan ni Kuei Jing. Lumapit naman ito sa ating bida sabay yakap nito sa braso ng ating bida. Tinanong nito ang ating bida na kung ano raw ang ginagawa nito dito. Ang ating bida naman ay nagulat na lang sa ginawa ni Wen Shuya na paghawak sa kanyang braso. Si Wen Shuya ay tinanong ang ating bida kung ano ang ginagawa niya sa lugar na ito. Samantala, iniisip ng ating bida ang ginawa ni Wen Shuya at ni Kuei Jing sa kanya na pag-scam.
Kinuha ng dalawang ito ang pamana ng ating bida na galing sa kanyang pamilya. Kaya sinabi na lang ng ating bida na ngayon ay gagantihan niya ito at gagawin niya pang 2 beses. Sabay sabi kay Wen Shuya na ano ang ginagawa nito rito. Pero sinabi lang ni Wen Shuya sa ating bida na ang kanilang kinatatayuan ba ay ang lupa nito. Dahil ang paligid ay maganda at kung balak rin ba raw nito magpatayo ng villa dito. Ang ating bida ay inalis ang pagkakakapit ni Wen Shuya sa kanya, sabay sabi na wala na siyang pakialam kung magapatayo man siya. Dahil sa ginawa ng ating bida. Si Wen Shuya ay nagulat dito. Sabay layo na ang ating bida kay Wen Shuya, habang si Wen Shuya naman ay iniisip na parang kakaiba ng kinikilos ng ating bida ngayon. Dati raw ay kapag hinahawakan nito ang kamay ng ting bida, ay namumula na ito agad at mabilis na ang tibok ng puso nito. Pero ngayon raw ay kakaiba na ang ating bida dahil wala man lang raw ito reaksyon sa kanyang ginawa kahit kunti. Samantala ang ating bida ay sinabi sa kanyang mga tauhan na mali ang mga ginagawa nito dahil ang gate ay kailangang maging mas malaki. Si Wen Shuya ay tinawag ang ating bida kaso hindi ito pinansin ng ating bida. Kaya inisip na lang niya na hindi niya pwedeng mapalipas ang pagkakataon na nasa harap niya. Dahil si Kui Jing ay niluko ang ating bida, kaya nawalan na ang ating bida ng pagmamahal dito. Kaya hindi na raw ni Wen Shuya hahayaan na mapunta ang ating bida kay Kui Jing. Dahil kapag raw nakuha niya ang ating bida, ang lupa na kinakatayuan niya ay magiging kanya na daw. Lumipas na ang ilang araw at ang ating bida ay nakabalik na sa kanyang tirahan. Iniisip ng ating bida kung paano siya magkakapera ng mabilis. Kaya sinabi niya na kung isasangla niya raw ang bahay niya ng 3 milyon yuan para masolusyonan ang unang problema niya sa pagpapagawa. Kaya nang poproblemahin niya na lang ay kung saan pa siya kukuha ng pera. Sa kanyang pag-isip, napagtanto niya na ang apokalipse ay paparating naman na rin kaya kung ibinta man niya ang kanyang bahay sa maraming tao. Hindi na yun mahalaga. Kaya yun na lang raw ang kanyang gagawin upang magkapera siya. Sa kanyang pag-isip, biglang mayroong kumatok ng kanyang pinto ng sobrang lakas kaya napasabi na lang siya na nagbalik na naman ng matanda na nanggugulo sa kanya. Ang matandang nanggugulo sa ating bida ay si Grandpa Lee. Si Grandpa Lee ay mapera at nagmamay-ari ng una at ikalawang palapag ng kanilang building. At balak rin ni Grandpa Lee ay bilhin ang pangatlong palapag na pagmamay-ari ng ating bida. Samantala hindi ito binibinta ng ating bida kay Grandpa Lee dahil ang kanyang bahay ay gusto niyang gamitin para tirhan niya at ng kanyang magiging asawa. Kaya hindi niya ito magawang ipagbili. Dahil sa ayaw ng ating bida na ipagbili ang pangatlong palapag. Ang matanda ay palagi na siyang ginugulo. Minsan pinipinturahan ito ng kanyang pinto. Tinatapunan siya ng mga basura. Binibigyan rin siya nito ng mga bulaklak sa lamay. At hinaharangan rin nito ang pintuan. Ginawa na ng matanda ang lahat ng maduduming paraan upang makuha lang ang kanyang bahay. Binuksan na ng ating bida ang pinto, habang si Grandpa Lee naman ay sinabi sa ating bida na lumabas na naman raw ito upang pumunta sa club kagabi. Samantala ang ating bida ay sinigawan ni Grandpa Lee at sabay sabi na itigil na nito ang mga kalukuhan na ginagawa nito. Dahil nagdiretso na siya sa kanyang higaan kagabi at hindi siya nagpunta sa club. Samantala sinabi ni Grandpa Lee na wala siyang pakialam dahil narinig lang raw naman niya yun. Sinabi ng ating bida kay Grandpa Lee na tumigil na ito. Alam naman niya raw na gusto lang nito na bilihin ang kanyang bahay, kaya gumagawa ito ng kung ano-anong kwento. Kaya ipagbibili na raw niya ang kanyang bahay kay Grandpa Lee. Samantala, si Grandpa Lee naman ay napatahimik na lang ng saglit sabay na pasigaw ito sa ating bida na kung totoo raw ba nang sinabi nito sa kanya na ipagbibinta na nito ang bahay niya sa kanya. Sinagot naman ito ng ating bida na pero may isang kondisyon siya. Hindi niya muna ibibigay ang bahay kay Grandpa Lee sa loob ng 6 na buwan. Dahil kailangan niya muna manatili sa bahay na ito ng 6 na buwan.
Bago mapunta raw kay Grampali ang bahay sa paglipas ng 6 na buwan, kailangan muna nito bayaran siya ng 5 milyon yuan ng buo. Para meron daw pangbayad ang ating bida para sa kanyang panibagong bahay. Si Grampali naman ay nagdadalawang isip pa sa kondisyon na binigay ng ating bida dito, kaya sinabi ng ating bida kay Grampali na kalimutan na lang niya ang kanyang sinabi kung ayaw ni Grampali. Sasaraduhan na sana ng tingbida ng pinto, kaso bigla naman pumasok si Grampali at pumayag na rin sa gusto ng ating bida. Pero bago raw niya bigyan ng 5 milyon ang ating bida, kailangan daw nila muna pumerma ng kontrata upang hindi raw tumakbo o matras ang ating bida sa kanyang sinabi. Agad naman pumayag ang ating bida sa gusto ni Grampali na kontrata. Sa isip-isip ng ating bida, naluko niya ang matanda dahil mamamatay lang daw ito dito sa kanyang bahay. Samantala, biglang tumunog ang cellphone ng ating bida dahil ibinigay na ni Grampali ang 5 milyon sa kanyang account tapos meron pa raw ang ating bida na 3 milyong yuan na inutang sa kanyang account kaya ang pera na raw niya sa kanyang account ay nasa 8 milyon yuan na. Matapos mag-usap ng dalawa, ang ating bida ay binuksan na ang kanyang system upang kunin na ang kanyang gantimpala sa pagbili ng sanglupain. Makalipas ang 1 araw, ang ating bida ay pumunta sa lugar kung saan siya mamimili ng kanyang mga supply. Ang ating bida ay masigla sa kanyang ginagawa at mabilis rin ito namimili ng mga supply niya kaya ang mga tao ay nagugulat na lang sa kanya. Dahil sa ginagawa ng ating bida, sinabi ng lalaki na wala na raw sa tamang pag-isip ang ating bida sabay sabi naman ng babae na magmadali raw sila na lumayo sa ating bida. Samantala, ang ating bida naman ay patuloy lang sa kanyang ginagawa hanggang sa matipon na niya lahat ang kanyang napamili. Dahil ginawa ng ating bida na pagbili ng madami. Madaming tao ang nakatingin sa kanya. Ang babae ay nagtataka sa ating bida kung bakit raw ang dami nitong binibili, habang ang lalaki naman ay sinabi na ang ating bida raw ay naniniwala sa katapusan ng mundo. Dahil sa ginawa ng tingbida na pamimili ng marami, lumabas na ang kanyang system at sinabi na nakumpleto na niya raw ang kanyang paghahanda. Kaya binigyan ng system ng 10 puntos ang ating bida. Ang current points ng tingbida ay 10 na ngayon. Pumunta ang ating bida sa kanyang system store upang tumingin ng mabibili. Iniisip ng ating bida na mahalaga ang pagpapataas ng kanyang mga kakayahan, pero ang protagonist supply box na nasa kanyang system store ay nagkakahalaga ng 10 puntos. Pero sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na hindi na niya kailangan pang magdalawang isip. Kailangan na niyang kunin ang pagkakataon na ito para ibuhos lahat. Kaya pinili niya ang protagonist supply box sa kanyang system. Sa ginawa ng ating bida, nagastos niya lahat ang 10 puntos na natitira sa kanya upang bumili ng isang protagonist supply box. Sa pagbukas ng box na kanyang binili, lumabas ang isang item na tinatawag na Space Ring Level 1. Ang Space Ring ay may 500 meters na espasyo at tumitigil din ang oras sa loob nito. Ang ating bida ay natuwa sa kanyang nakuha. Kaya napasabi na lang siya na ang unang draw ay laging maganda. Iniisip ng ating bida ang impormasyon ng singsing na kanyang nakuha dahil ang singsing ay may kakayahang mapanatili na nakatigil ang oras sa loob nito. Kaya ang ibig sabihin nun ay kaya nang maglagay ng ating bida ng mga sariwang pagkain at hindi ito masisira. Samantala, biglang nagbigay naman ulit ng panibagong mission ang kanyang system sa kanya. Ngayon naman ay kailangan naman bumili ng ating bida ng supply para sa 10 taon naman. Ang gantipala ay 20 puntos. Samantala, bigla naman may isang tao ang sumigaw at sinabi nito kung sino raw ang gumagawa ng gulo. Nakilala naman agad nito ang ating bida. Samantala ang ating bida ay nakilala rin ang lalaki na nasa kanyang harapan. Ito pala ay siyang tao. Naalala naman ito ng ating bida. Siyang tao ay high school classmate ng ating bida. At ito rin ay kasamahan ni Zhang Shengzhu na mangbuli.
Siyang tao ay mahilig mangbuli ng mahina at sumusuko naman agad sa malakas dito. Ang ating bida ay binuli ng mga ito. Hiningyan ng ating bida ng 10 yuan para raw sa proteksyon ng ating bida. Samantala, ang ating bida naman ay tumanggi sa sinabi ng mga ito at sinabihan pa ito ng tingbida na hahayaan pa niya na samahan sila ng kanilang pinuno na si Zhang Shengze para harapin siya. Sa isip-isip ng ating bida, nagkaroon siya ng madaming problema dito sa school. Kaya hindi niya inaasahan na makikita niya ito dito. Siyang tao ay tinanong ang ating bida kung ano raw ang ginagawa nito. Ibalik na raw nito ang mga kinuha nito kung saan raw yun mga nakalagay. Kung hindi raw gagawin ng ating bida ang sinabi niya, hindi na raw ito magiging mabait sa ating bida. Smaantala, ang ating bida ay sinabi kay yang tao na binubuli pa rin daw nito ng mahihina. Sambit pahi ating bida na pumunta raw siya dito upang bumili ng mga kailangan niya. Kaya sinabi ng ating bida kay yang tao na ganoon raw ba mangtrato ng Huarenfa sa kanilang customer. Sinabi ng ating bida dito na bibilihin naman daw niya ang kanyang mga kinuha. Pero siyang tao ay hindi naniniwala sa ating bida, kaya sinabi nito na bayaran na ng ating bida ang kanyang mga kinuha ngayon. Kaya kung hindi raw nito gagawin yun ay huwag raw sila nitong sisihin sa pagiging walang galang nito sa kanya. Makalipas ang 1 oras, ang resibo ng ating bida ay lumbas na. At ang mga empleyado ay matatapos na rin sa pag-eskan nito sa mga kinuha ng ating bida habang siyang tao ay nakatayo sa gilid. Nang matapos na ang pag-scan sa mga kinuha ng ating bida, lumapit siyang tao dito upang tanungin ng cashier kung magkano raw lahat. Sinabi ng babaeng cashier na 568,883 yuan raw lahat. Sabay inilapit na niyang tao ang eskana ng card upang bayaran na raw ng ating bida ng mga pinamili nito. Agad naman ginamit ng ating bida ang kanyang super scan upang eskan ng mabilis ang kanyang card. Dahil sa ginawa ng ating bida, siyang tao ay kinabahan dahil ang pagbabayad ng ating bida ay matagumpay. Dahil sa matagumpay na nabayaran ng ating bida ng kanyang mga kinuha, siyang tao at ang 2 kasama nito ay umalis na. Pero pinigilan siya ng ating bida sa pag-alis. Inilingon naman niyang tao ang kanyang ulo para tanungin kung ano ang kailangan ng ating bida. Sinabi ng ating bida kay yang tao na wala raw itong galang sa kanya ngayon lang. Kailangan raw niyang tao na humingi ng pasensya sa kanya. Kung hindi raw niyang tao gagawin yun ay ibabalik raw niya lahat ng kanyang pinamili. Samantala, siyang tao ay napuno na sa ating bida, kaya sinabihan niya ang ating bida na sumusubra na raw ito at kung naghahanap raw ba ito ng gulo. Ang mga tao sa likod niyang tao ay nag-usap-usap na dahil siyang tao raw minaliit ang ating bida at paghingi na lang raw ng tawad ang gusto ng ating bida, hindi pa raw niyang tao magawa. Sambit pa ng babae na kung hindi raw hihingi ng tawad siyang tao sa ating bida, aalis na rin lang daw sila. Sambit pa ng isang lalaki na kumukuha raw siya ng video para sa kanyang TikTok. Kaya kung hindi raw siyang tao hihingi ng tawad sa ating bida, magiging sikat raw ito. Samantala, sinabi ng ating bida na humingi na raw ng pasensya siyang tao sa kanya. At kung mula raw sa puso ang gagawin niyang tao na paghingi ng pasensya sa kanya, bibili raw ang ating bida ng 10 ganon ulit karami. Siyang tao naman ay hindi naniniwala sa sinabi ng ating bida, kaya ang ating bida naman ay sinabi kay yang tao na dalahin raw nito ang POS machine para ipakita ang kanyang balance. Iniiskan na ulit ng ating bida ang kanyang card sa POS machine. Sa kanyang pag-scan, siyang tao ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Dahil ang balance ng ating bida ay nasa 700,000. Sinabi ng ating bida na humingi na raw ng tawad siyang tao sa kanya ngayon. At patuloy siyang bibili. At kung nagsisinungaling raw ang ating bida, isa raw siyang anak walang hiya. Siyang tao naman ay ngumisi na lang at wala nang nasabi pa.
Sabay hingi nito ng pasensya sa ating bida. Nilapitan naman ito ng ating bida habang nakababa pa ang ulo nito at inabi ng ating bida kayang tao na tandaan nito na huwag nang gumawa ng hindi maganda sa susunod. Sa paglalakad ng ating bida, tinanong siya niyang tao ng maayos kung ano raw ang bibilihin ng ating bida. Sinabi naman ng ating bida kayang tao na wala na raw itong pakialam doon. Nagpaplano raw ang ating bida ng malaking transaksyon. Sinabi niyang tao na ang warehouse raw ng kanilang supermarket ay hindi magkakasya. Kaya kailangan raw ng ating bida na humanap ng wholesaler. Tinanong naman ito ng ating bida dahil raw siyang tao ay nagatrabaho dito sa supermarket. Siguro raw may alam siyang tao na wholesalers. Sinagot naman siya niyang tao ng oo at sinabi pa nito sa ating bida na kung naalala pa raw nito si Jiang Shengze. Ito raw ay isang wholesaler business na ngayon. Siyang tao ay bilis-bilis na tinawagan si Jiang Shengze upang sabihin dito na nakakita siya ng malaking kliyente. Habang ang ating bida naman ay iniisip na siyang tao raw ay nagtatrabaho pa rin kay Jiang Shengze. Kaya iniisip ng ating bida kung magkano raw ang kinikita ng dalawang ito dito sa Huanrenfa Supermarket. Lumipas na ang ilang oras. Ang dalawa ay lumabas na ng supermarket upang ipakita na sa ating bida isang bahay. Sa kanilang pagtitingin, may isang sasakyan ang nagpalingon sa dalawa. Ang mabilis na sasakyan pala na lumapit sa kanila ay ang sasakyan ni Jiang Shengze. Dahil sa bilis ng takboli sasakyan, siyang tao ay muntik pang mabangga kaya napalukso na lang ito habang ang ating bida naman ay wala man lang reaksyon sa nangyari. Iniisip ng ating bida na nagmamaniho ito ng walang pag-ingat. Lumabas na si Jiang Shengze sa kanyang sasakyan habang naninigarilyo pa ito at may pag-gangster pa ang pagpasok sa eksena. Agad naman itong tinanong siyang tao kung yung taong nasa harap ba niya ang taong tinutukoy nito na malaking kliyente. Sinabi niyang tao na ang kanilang nasa harap ay si Jiang Xiaoyong. Naaalala pa raw ba nito? Tinanong naman ni Jiang Shengze na kung sino nga ulit ang sinabi nito. Sinabi naman ulit niyang tao na si Jiang Xiaoyong ang kanilang high school classmate. Si Jiang Shengze ay naalala na ang ating bida. Sabay sigarilyo nito. Sabay buga ng usok ng sigarilyo sa mukha ng ating bida. Ang ating bida naman ay binigyan na lang ito ng masamang tingin. Samantala si Jiang Shengze naman ay minamaliit pa rin ang tingbida at binubuli pa rin ito. Sa pagkikita ng dalawa, sinabi ni Jiang Shengze sa ating bida na nagpapamap lang daw na mayaman ang tingbida dahil ang suot nito ay peke naman. Sagot ng ating bida na hindi niya raw alam kung ano ang sinasabi ni Jiang Shengze dahil nabili lang naman raw niya ang kanyang suot sa labas. Sabay lapit ni Jiang Shengze kayang tao at hawak nito sa ulo. Sinabi ni Jiang Shengze na sinayang lang daw nito ang oras niya dahil ang sinasabi niyang malaking kliyente ay peke lang naman. Sinabi niyang tao na totoo naman daw ang kanyang sinabi na malaking kliyente daw ang ating bida pero sinipa na lang ito ni Jiang Shengze sabay sabi na malaking kliyente mo mukha mo. Naga-business na raw siya ng madaming taon. Kaya alam niya na raw kung ano ang itsura ng mayaman sa isang sulyap lang dito. Sa panonood ng ating bida sa nangyayari. Nagsalita na ito at sinabing ang kanyang presensya ay mukhang walang kwenta dito dahil hindi siya pinapansin nito. Sambit pa niya na hindi dapat magmaliit ng isang tao base lang sa kanilang itsura at kasuutan. Para daw si Jiang Shengze na walang pinag-aralan sa inaasta nito. Dahil sa sinabi ng ating nang bida. Si Jiang Shengze ay nagalit dito sabay hawak nito sa jacket ng ating bida. Sabay sabi na kung ano raw ang gusto sabihin ng ating bida sa kanya. Sinabi ng ating bida na ang kanyang sinabi raw ay huwag daw si Jiang Shengze na mangbaba ng isang tao base sa kasuutan nito. Sagot naman ni Jiang Shengze na bakit raw tinawag siya ng ating bida na walang pinag-aralan. Sabay sabi ng ating bida na pwede na raw sa kanya ang tawag na mayabang dahil sa ginagawa nito. Habang nagtatalo ang dalawa,
Siyang tao ay gusto nang awatin ang dalawa sabay sabi nito nang huwag raw tawagin ng ating bida nang walang pinag-aralan si Zhang Shenghe dahil ayaw raw ni Zhang Shenxi nang tinatawag ng ganon. Sa pagsasalita niyang tao, sinipa naman ito ni Zhang Shengxi sabay sabi na walang kwenta raw ito. Kung hindi raw nito kaya magsalita ng maayos. Itikom na lang raw nito ang kanyang bibig. Sabay balik ng tingin nito sa ating bida. Sinabi nito na malaking kwente ba talaga? Kung hindi raw bibilihin ng ating bida ang buong carload of goods sa kanya ngayon. Uuwi raw ang ating bida na 4 na ang paa nito dahil magapang raw ito pauwi. Sinabi na lang ng ating bida na itigil na raw ni Zhang Shengji ay paghila sa kanyang suot. Ibigay na lang raw nito ang kanyang account number. Sinend naman agad ng ating bida ang pera dito kaya nagulat na lang si Zhang Shengji sa kanyang nakita. At hindi rin siya makapaniwala na milyon ang pumasok sa kanyang account. Sinabi ng ating bida na seryoso raw siya at hindi siya pumunta dito upang maglaro lang. Andito raw siya upang bumili ng 5 milyon na supply. Kaya kunin na raw nito at ilagay sa truck. Kapag raw nagawa na nito ang kanyang binibili, isesend na lang daw niya ulit ang natitirang 4 na milyon. Tinanong naman siya ni Zhang Shengji kung no raw klaseng supply ang bibilihin nito. Sinabi ng ating bida na ng kanyang supply na bibilihin ay ang bigas, langis, asin, merienda, at inumin. At ang lahat raw na pwedeng kainin at inumin ay kanyang bibilihin. Natuwa naman si Zhang Shengxi sa sinabi ng ating bida at pinasunod na ito sa kanya. Sa isip ni Zhang Shengzi, hindi niya inaasahan na magiging maswerte siya ngayon. Madami raw siyang malapit na mag-expired ba pagkain. At dumating daw ang ating bida para bumili sa kanya. Kaya yung raw ang ipagbibili nito sa kanya. Sa pagpasok nila sa loob, sinabi ni Zhang Shengji na kung bibilihin raw ng ating bida ang lahat na nakatipon sa kanilang harapan. Bibigyan raw nito ang ating bida ng 10% diskwenta sa normal na presyo ng mga ito. Sinabi ng ating bida na nakadepende raw ito sa mga supply ni Zhang Shengxi. Sabay lapit ng ating bida sa mga supply. Sa kanyang paglapit, tiningnan niya ito ng maigi. Sa kanyang pagtingin, sinabi niya na maliban lang raw sa nasa ibabaw. Ang mga nasa ilalim na raw ay malapit na mag-expire. Sabay sabi pa na kakaiba raw mag-scam si Zhang Shengji. Si Zhang Shenghe naman ay kinabahan sa nalaman ng ating bida, kaya napaisip na lang siya na hindi raw niya inaasahan na mapapansin raw ng ating bida ang kanyang ginawa. Sinabi ni Zhang Shengji sa ating bida na kung kukunin raw ng ating bida ang mga pagkain na malapit na mag-expire, bibigyan raw niya ito ng malaking discount. 50% raw ang ibibigay nito sa ating bida. Sinabi ng ating bida na hindi na raw yun kailangan dahil ang kanyang 5 milyon ay para sa pagbili ng magagandang supply. Si Zhang Shengzi naman ay napatahimik na lang sa sinabi ng ating bida. Sinabi pa ng ating bida na para raw sa mga pagkain ni Zhang Shengzi na malapit na mag-expire. Meron raw siyang plano doon. Napatanong naman na Zhang Shengzi kung ano raw ng plano ng ating bida tungkol sa kanyang mga pagkain na malapit na mag-expire. Sinabi ng ating bida na kukunin na rin daw niya ang mga pagkain na malapit na mag-expire at katulad na rin daw ng sinabi nito na bibigyan siya nito 50% na diskwento. Pero ang magiging bayad daw ay magiging sa 1 buwan pa. Sinabi ni Zhang Shengzi na kung totoo raw ang sinasabi ng ating bida. Pero kapag raw nag-expired na ang mga pagkain na kanyang bili at hindi raw nagbayad ang ating bida, sinabi na lang ng ating bida na huwag na raw ito mag-alala dahil isasangla naman raw nito ang bahay niya kay Zhang Shengzi. Sinabi ni Zhang Shengzi na alam na raw ng ating bida na malapit na mag-expired ang mga pagkain. Bakit raw nito gustong bilihin pa ang mga ito? Sabihin daw ng ating bida kung sino raw ang nasa likod nito.
Sinabi ng ating bida na wala raw yang backer dahil siya mismo ang gumagawa nito. Sinabi pa ng ating bida na hindi lang daw ang mga pagkain na malapit na mag-expired kundi ang mga expired na pagkain daw. Dahil ang mga ito raw ay magiging mahalaga sa mga susunod na araw. Si Zhang Shengzhe naman ay kinabahan na lang sa sinabi ng ating bida at tinanong ito kung ano raw ang ibig sabihin ng ating bida sa kanya. Pero sinabi na lang ng ating bida na huwag na daw magtanong pa ng madami si Zhang Shengzhe. Ay deliver na lang daw nito ang mga supply na kanyang binili. Ibibigay na lang daw niya ang address maya-maya kay Zhang Shengzhe. Bigla naman tumunog ang cellphone ng ating bida dahil biglang may tumawag dito. Sa kanyang pagsagot, sinabi ng tumawag kung ang kausap ba niya raw ay ang ating bida. Ang ating bida naman ay tinanong ito kung sino ang tumawag sa kanya. Sinabi na lang ng tumawag sa kanya na nagbibinta raw ba ang ating bida ng second-hand na bahay. Habang may kausap ang ating bida. Sinabi nito kay Zhang Shengzhe na meron pa raw siyang gagawin kaya kunin na raw nito ang iba niyang pinamili at i-deliver na. Sa pag-alis ng ating bida. Tinanong niyang tao si Zhang Shengzhe kung nabadtrip niya ba ito. Pero sinabi na lang ni Zhang Shengzhe na ang pamilya raw ng tingbida ay mataas. At paano raw nito nagawang i-manage ng maayos ang mga kailangan nito. Malilipat ang eksena sa loob ng bahay ng ating bida. Sinabi ng isang tao na ito na raw ang paunang bayad niya na 400,000 para sa bahay. Sambit pa nito na tatanggapin niya raw ang sinabi ng ating bida na hindi muna mapupunta ang bahay sa kanya sa loob ng 3 buwan. Kaya dalian na raw nila at pumerma na ng kontrata. Sa isip ng ating bida, ang matandang nasa harap daw niya ay hindi man lang raw tiningnan ang bahay ng maayos. Nagbigay na lang daw ito agad ng paunang bayad tapos nagmamadali itong pumerma ng kontrata sa kanya. Gaano raw kagusto ng matandang ito na bilhin ang kanyang bahay? Kaya tinanong na lang ng ating bida kung bakit daw nagmamadali ang matanda. Sinabi ng matanda ang totoong pakay niya kaya gusto niyang bilhin ang bahay ng ating bida. Sinabi nito na ang kanyang apo raw ay lilipat na ng paaralan kaya kailangan nito ng bahay para matirahan. Kaya nagmamadali daw niya humanap ng bahay para dito. Sambit pa niya na ilang araw niya na raw nililibot ang lugar na ito, ang bahay lang daw ng ating bida ang nakita niyang ipinagbibili. Kaya daw huwag daw sana umatras ang ating bida sa pagbibinta nito ng kanyang bahay. Sinabi ng ating bida sa matanda na bakit raw nito sinabi agad at napaka matapat daw nito. Hindi raw ba ito natatakot ba baka itaas niya ng presyo ng kanyang bahay? Ang matanda naman ay kinabahan na lang bigla sabay sabi nito sa ating bida na ang perang ibinayad niya raw sa ating bida ay ang ipon ng kanilang pamilya sa loob ng 2 henerasyon na. Sinabi na lang ng ating bida sa matanda na huwag na raw ito mag-alala dahil hindi naman daw sa atras. Sabay bigay na ng kontrata at perma na ng ating bida dito. Ang matanda naman ay tuwang-tuwa dahil ngayon ang bahay ng ating bida raw ay kanya na. Sinabi pa nito habang nagbibigay ng galang sa tingbida na pwede na raw ang ating bida na bumalik sa kanyang ginagawa at hindi na nito guguluhin ang ating bida ulit. Sinabi ng ating bida sa matanda na mag-ingat na lang daw ito. Habang sa isip ng ating bida, ang pagtira sa ilalim, pagiging mabait at matapat. Ang matanda at ang apo nito ay hindi makakapag-survive sa paparating na kaguluhan sa 1 buwan. Habang nakatalikod ang matanda at paalis na ito, tinawag naman ito ng ating bida. Kaya ang matanda ay napatingin na lang sa tingbida at napatanong ito sa kanya kung ano raw ang kailangan ng ating bida sa kanya. Sinabi ng ating bida na ibigay daw ng matanda ang kanyang address ngayon. Ang ating bida ay pumunta na sa kanyang pinapagawang bahay. Binati naman siya ni Foreman Lee sa pagdating nito. Tinanong naman agad ni Foreman Lee ang ating bida tungkol sa pangalawang bayad daw nito. Sinabi na lang ng ating bida na isisend na lang daw niya ang kanyang bayad maya-maya. Sabay tanong ng ating bida kung kamusta na raw ang proseso ng paggagawa nila.
Sinabi ni Foreman Lee na nasa 70 o 80% na raw ito. Tinuro ni Foreman Lee ang pader sa bayang pinto. Ang pinto raw ay sobrang ligtas na. Tinanong naman ng ating bida tungkol sa warehouse na pinapagawa nito. Sinabi ni Foreman Lee na ang warehouse daw ay nasa abandonadong factory. Kunting linis lang daw ang kanilang ginawa at pwede na raw ito gamitin kahit anong oras. Tinawagan naman ng ating bida si Zhang Shengze at sinabi ditong pwede na raw nitong dalhin ang kanyang mga binili dito. Sa loob ng warehouse. Sinabi ng isang tao na magdahan-dahan daw sila. Dahil ang kanilang boss raw ay napakabait sa kanila dahil binibigyan daw sila ng 2,000 sa pagtatrabaho lang nila nito. Napahanga naman ang isang tao at napasabi na lang na ang lugar na raw na ito ay magiging ibakan na ngayon. Sabay sabi pa ng isa na ang mga mayayaman raw ay pinapahalagahan ang kanilang buhay maigi. Nilapitan ng ating bida ang isang lalaki at sinabi dito na ang mga sariwang prutas, gulay at yung mga product na madaming masira ay huwag nilang pagsamahin. Ilagay nila ng magkakahiwalay. Sinabi ng lalaki sa ating bida na naintindihan daw niya ng sinabi ng ting bida. Sumapit na ang gabi at ang mga tao ay tapos na sa kanilang ginagawa kaya lumabas na sila. Sa kanilang paglabas, tuwang-tuwa sila dahil malaki ang kinita nila nag-enjoy pa sila sa kanilang ginagawa. Sa loob naman, pinagmamasdan ng ating bida ang lahat ng supply na kanyang binili. Ang ating bida ay sinabi na tapos na ngayon ng kailangan niya. Lumabas ang kanyang system at binati siya sa paglumpleto niya ng kanyang gawain. Ngayon ang ating bida ay makakatanggap ng 20 puntos mula sa kanyang system. Ang ating bida ngayon ay meron ng 20 puntos. Agad naman tinignan ng ating bida ang kanyang system. Namangha siya sa kanyang nakita dahil meron na ulit bagong kahon sa kanyang system store. Sinabi niya na dinagdagan siguro ng kanyang system. Sa kanyang system, dinagdagan ng Ability Awakening Supply Box Level 1. Ang kanyang system store. Iniisip ng ating bida na ang swerte ay nasa kanyang tabi lang. Ang magkaroon ng kakayahan ay maganda bago dumating ang kaguluhan sa mundo. Agad naman niya itong binili. Kaya ang natitirang puntos na lang sa kanya ay 10. Sa kanyang pagbili, nakuha niya ang kakayahan na tinatawag na Mind's Eye na Level 1. Kaya nitong malaman kung ang isang tao ay may galit sa'yo. Natuwa naman ang ating bida sa kanyang nakuha dahil kaya nitong malaman kung may galit ba sa'yo ang isang tao. Magandang kakayahan ito sa ating bida sa ngayon. Sa kanyang kasiyahan, bigla naman nagbigay ulit ng panibagong gawain ang kanyang system. Sinabi nito ba maghanda raw ang ating bida sa paglaban? Ang kailangan na requirements ay magkaroon ng armor ang ating bida. Ang kanyang armor ngayon ay 0%. Ang magiging gantimpala ng system sa kapag natapos niya ang kanyang gawain ay 10 puntos tapos isang random na gantimpala. Napatawa na lang ang ating bida sa kanyang bagong gawain dahil pabor din naman ito sa kanya. At yun din naman ang iniisip ng ating bida na gawin. Ang kumuha ng mga gamit para sa kanyang kaligtasan. Sumapit na ang gabi sa lugar kung saan andun ang black market. Ang ating bida naglalakad dito upang humanap ng kanyang magagamit na sandata. Sa black market may isang tao ang nagsalita. Sinabi nito kung peke ba o tunay ang nasa kanyang harapan. Sinabi naman ng isang lalaki na isang baguhan lang daw ang magsasalita ng ganon at magtatanong sa nagbibinta na kung tunay o peke ba ang binibinta nito. Kaya hilalaking nagtanong ay napamura na lang. Sinabi ng isang lalaki sa paligid na hinaan raw nito ang kanyang boses dahil nakuha lang daw niya yon sa Mawang Dui kahapon. Sabay sumigaw naman ang isang lalaki pa sa gilid dahil sa kanyang nakita na kaunang helmet ng emperor noong bata pa ito. Samantala ang ating bida ay bigla na lang napatingin sa lalaking nagsalita. Sinabi ng lalaki na babaan raw nito ng presyo. Gawin raw nito na 300 bucks. Sabay sabi pa nito na sino raw ang bibili ng ganong kamahal. At ang high ice jade bracelet raw nagkakahalaga ng 2,000.
Sigurado daw siya na peke ito. Kaya ibenta na lang daw ng lalaki kay Shuksyong ng 300 ang bracelet na yon. Makakakuha naman daw ito ng magandang profit. Sinabi pa nito na kung pumapayag daw ito sa gusto niya o hindi. Kapag daw hindi, aalis na daw siya. Agad naman pumayag ang lalaki sa gusto ni Shuksyong at huwag na daw ito sumigaw pa dahil kanya na ang bracelet. Samantala, ang ating bida naman ay inisip na ang siraulong Shuksyong ay pumunta sa black market upang bumili lang ng peke na bracelet. Inisip pa niya si Kui Jing na basura. Naawa raw siya dito dahil nilulukob lang ito ng baboy na si Shuksyong. Sa unahan naman ng ating bida, may isang tao ang nagtitinda ng mga sandata na kailangan niya. Kaya ang ating bida ay sinabi na nakita na niya ang kanyang kailangan. Hinawakan ng ating bida ang isang dagger. Tinanong ng ating bida ng lalaki kung meron daw ba itong tinitinda na mas magandang sandata. Itinuro ng lalaking tendero ang knife sharpener sa ating bida. Sabay sabi nito na kung gusto daw ng ating bida ng mas matigas. Bumili raw ito at maghasa na lang daw siya ng sarili niya. Kung yun daw ang gusto ng ating bida. Mas okay daw dito kung bumili na lang ito ng baton. Sinabi naman ng ating bida na wala dito ang sinasabi niyang mas magandang sandata. Kaya bigyan daw siya nito ng mas magandang sandata para sa kanya. Sinabi naman ng lalaki kung ano raw ang ibig sabihin ng ating bida. Pumunta lang ba daw ito para humanap ng away? Sa kanyang pagsasalita, bigla na lang siya napatigil dahil tumunog ang kanyang cellphone. Sa kanyang pagtingin, nagulat siya dito dahil nakita niya na merong isang tao nang nag-send sa kanya 200,000 yuan. Sa kanyang pagkagulat, nagsalita ang ating bida at sinabing huwag na daw itong madalawang isip pa. Dahil seryoso daw ng ating bida sa kanyang sinasabi. Sabay pakita ng kanyang cellphone para ipaalam sa lalaki na siya ang nag-send ng pera. Ang lalaki naman ay agad tinawag si Xiao Xiang na naglalaro sa kanyang cellphone. Sinabi ng lalaki na bantayan muna ni Xiao Xiang ang kanyang paninda. Agad naman tumayo ang lalaki at sinabi sa ating bida na hindi daw maganda nang mag-usap sa labas kaya sumunod daw ito sa kanya. Nakarating na sila sa isang bahay. Pinapasok na ng lalaki ang ating bida sabay labas ng isang baril upang ipakita sa ating bida ang kanilang sariling gawa na baril. Sinabi nito sa ating bida na ng baril na hawak niya ay maganda sa pagpatay manok at nagkakahalaga lang ito ng 2,000 yuan. Mura lang din daw ang bala nito. Gunpowder at iron ball lang daw. Sinabi naman ng ating bida na hindi raw siya interesado dito. Napatahimik naman ang lalaki bigla dahil sa sinabi ng ating bida. Pero nalaman din niya ng gusto ng ating bida kaya ipinakita niya ang isang baril. Sinabi ng lalaki ang baril na pinakita nito na isang replica revolvers. Maganda ito katulad ng laging ginagamit na baril ng mga pulis. Nagkakahalaga ito ng 5,000 yuan at naglalabas ito ng 9 na bala. Kapag daw sa kanya siya bibili ng bala. Nagkakahalaga daw ito ng 5 yuan bawat isa. Sinabi ng ating bida na hindi daw niya matatanggap ang ipinakita nito. Dahil 200,000 yuan daw ang kanyang binigay tapos ibibinta lang niya ang isang basurang baril na yon sa kanya. Hindi naman daw tama yon. Nagulat naman ng lalaki dahil unang bayad pa lang pala ang ibinigay ng ating bida sa kanya. Sinabi ng ating bida na bibili raw siya ng sandata na nagkakahalaga ng 2 milyon. Ang lalaki naman ay para ng bata sa kanyang nalaman. Kaya tinanong na lang niya ang ating bida kung sino raw ang ating bida at bakit daw ito pumunta sa kanya upang bumili ng madaming sandata. Sinabi na lang ng ating bida na hindi niya raw nagawa ito noon. Dahil ang kanyang subordinates ang gumawa noon. Sa kadahilanan, biglang may pagbabago ang nangyari. Kaya sabihin na lang daw ng lalaki sa ating bida kung kaya ba nitong gawin yun o hindi. Ang lalaki naman ay sinabi sa ating bida na maghintay daw muna ito sabay takbo sa pinto ng mabilis.
Sabay lock ng kanyang pinto. Ang lalaki ay tiningnan ang kanyang bintana upang tingnan kung may tao ba ang nakakarinig sa kanila. Sabay lingon sa ating bida. Sabay sabi na nahanap raw ng ating bida ang tamang tao para sa kanyang kailangan. Nilapitan ng lalaki ang ating bida sabay bulong nito na siya na raw ang bahala dito. Sumulat na lang daw ito ng mga sandata na kailangan niya. At ibibigay na lang din daw niya ang address kung saan kukuhain ng ating bida ang kanyang mga in-order. Kukunin daw ng ating bida ang kanyang mga order na sandata bukas ng gabi. Pumunta na lang daw ito dun para matapos ang kanilang usapan. At magdala na rin daw ito ng pera. Nang matapos na mag-usap ang dalawa, agad naman sila lumabas sabay alalay naman ng lalaki sa ating bida. Mag-ingat daw ito sa kanyang paghakbang. Samantala, sa kanyang paglabas, nakita niya si Xiaoyong. Sinabi ni Xiaoyong sa tingbida na hindi raw niya inaasahan na magkikita sila dito. Kaya pala daw nakikita niya ang ating bida na gumagastos ng malaki lagi. At hindi pa daw nito pinansin si Kuei Jing. Siguro daw ang pamilya daw ng ating bida ay may malalim na itinatago. Sabi pa nito na ang ating bida. Madami na daw ba itong account? Namumuhay na rin ng maayos. Nagbibinta ng kung ano-ano. Samantala, iniisip ng ating bida na subukan niya ang kanyang bagong kakayahan na nakuha. Sabay activate ng kanyang mind's eye. Sa kanyang pag-activate ng kanyang kakayahan, naglabas naman ng asul na aura ang kanyang mata. Pinagmasdan ng ating bida ang dalawa. Nakita niya na merong masayang emoji ang lalaking samantala si Xiaoyong ay may galit na ekspresyon dito. Sa kanyang nakita, napahanga na lang siya sa kanyang bagong kakayahan. Sinabi ng ating bida kay Xiaoyong na niluluko pala nito si Kuei Jing sa pamamagitan ng mga peke na bagay para lang mapasama niya ito sa kama. Sabay sabi pa ng ating bida na maganda daw dahil si Kuei Jing ay second-hand goods naman na niya kaya bagay lang kay Kuei Jing ang binili ni Xiaoyong. Dahil ganon din naman ang presyo ni Kuei Jing. Si Xiaoyong naman ay nagalit na sabay mura sa ating bida. Sinabi nito na kung ano raw ang sinasabi nito. Sa nangyayari, tinanong naman ng lalaki ang ating bida kung kilala ba raw nito ang lalaki na nasa harap nila. Sinabi naman ng ating bida na hindi niya lang ito kilala. Kaaway pa niya ito. Sinabi naman ng lalaki sa tingbida na gawin na daw ng ating bida ng kailangan nitong gawin dahil sila na daw ng bahala sa lalaki. Tuturuan daw nila ng lesson ito. Sinabi naman ng ating bida na huwag daw nilang papatayin si Xiaoyong. Dahil meron daw siyang ibang plano pa dito. Agad naman lumapit ng utay-utay ang mga lalaki habang si Xiaoyong naman ay tinanong ang mga lalaki kung ano raw nang gagawin nito sa kanya sabay banta nito. Si Xiaoyong ay kinakabahan na at sinabi na lang sa mga lalaki na pag-usapan na lang daw nila ito. Ang lalaki naman ay itinulak si Xiaoyong upang matumba ito sa sahig ng malakas. Habang ang mga kasamahan naman nito ay nanonood lang sa tabi. Sinabi ni Xiaoyong sa kanyang isipan na maghintay daw ang ating bida. Dahil gagantihan niya raw ito sa ginawa nito sa kanya. Lumipas na ang 2 araw. Mapupunta ang eksena sa warehouse na pinagawa ng ating bida. Sa loob ng warehouse, makikita ng ating bida na binuksan na ang truck na nag-deliver ng kanyang mga in-order. Samantala, biglang nagparamdam ulit ang kanyang system dahil nakumpleto na raw niya ang kanyang gawain. Ngayon ay bibigyan siya ng kanyang system ng 10 puntos. Ang puntos ng gayon ng tingbida ay 20 na. Sa loob ng truck, makikita ang mga sandata na binili ng ating bida. Makikita ang magandang kalidad ng mga ito. Lumabas ulit ang system notification dahil ibinibigay na sa kanya ang random na gantimpala niya. Nakatanggap ang ating bida ng 2 physical enhancement potion. Lumabas naman ito sa kanyang kamay. Sabay sabi ng ating bida. Nakakuha raw siya ng karagdagang physical enhancement potion bilang bonus.
Ang isang physical enhancement potion na hawak niya raw ay dalawa pero naging isa na lang ito dahil pinagsama na. Kaya pwede niya daw ito itago bilang isa na lang. Sa kanyang pagsasalita tungkol sa potion, sinubukan niya na itong itri sa kanyang sarili kaya itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak ng potion sabay labas ng isang kamay upang doon ito ituro. Sa kanyang ginawa, bigla naman siya napasigaw sa nararamdaman niyang pagbabago sa kanyang katawan. Makikita ang lakas na dumadalos sa kanya. Hindi nagtagal. Natapos na rin ang proseso ng kanyang pagbabago. Iniisip ng ating bida na ng isang averages na kakayahan ng isang binatang lalaki ay nasa 5 lamang. Pero dahil gumamit ang ating bida ng physical enhancement potion, nadagdagan na siya ng 2 puntos sa kanyang lakas. Uminga ng malalim ang ating bida sabay bukas niya ng kanyang system store upang tingnan ng laman nito. Sa kanyang pagtingin, nakita niya na 2 na lang ang tinda dito. Kaya iniisip niya na kukunin na niya ang pagkakataon na ito upang maging mas malakas siya sa iba sabay tawa nito ng malakas. Lumipas ang ilang oras. Nadagdagan na ng ating bida ng 8 puntos ang kanyang lakas na katulad ng 60% na dagdag na lakas. Kaya sinabi ng ating bida na kailangan niyang humanap ng isang bagay na paggagamitan ng kanyang bagong lakas upang malaman niya kung gaano na siya kalakas niyagon. Ang katawan ng ating bida ay naglalabas na ng gintong aura na nagpapakita ng malaking pagbabago sa kanyang kakayahan. Sa pagmamasid ng ating bida sa paligid upang humanap ng kanyang pagpapraktisan ng kanyang bagong kakayahan, nakita niya ang isang bakal sa tabi ng pader. Kinuha niya ito upang tingnan kung pwede na ba ito para masubukan niya ang kanyang kakayahan. Binitawan na ng ating bida ng bakal sabay sipa nito ng malakas dito. Sa kanyang pagsipa dito, ang bakal ay bumaluktok sa nangyari. At tumalsik ito sa pader ng malakas. Ang bakal ay gumawa ng malakas na tunog at bitak sa pader sa nangyaring pagsipa ng ating bida dito. Sinabi ng ating bida na katulad daw ng kanyang inaasahan. Ang kanyang lakas ay kakaiba na dahil nagawa niyang mabaliko ang bakal kaya hindi na daw siya magiging madaling kalaban ngayon. Sabit pa nito na kahit ang mga zombies na paparating, hindi na siya matatakot sa mga ito. Sabay lapit naman ng ating bida sa kanyang trap na puno ng mga sandata. Sinabi ng ating bida na ang mga sandata niya ay ilalagay na lang niya kanyang singsing upang hindi na makasikip pa dito at para maging ligtas. Sabay lagay na ng ating bida ng kanyang mga sandata sa kanyang singsing. Pagkatapos niyang ilagay lahat, iniisip ng ating bida na simula na ng apokalips kinabukasan. Kaya ano pa daw ang kanyang kailangan gawin? Samantala, bigla na lang niya naalala ng matandang bumili ng kanyang bahay. Nakailangan daw ng kanyang anak ng bahay na yun ng madayan para sa pag-aaral nito kaya nilibot na daw ng matanda ang buong paligid kaso ang bahay lang daw ng ating bida ang nakita niyang ibinibinta. Napatahimik na lang ating bida sa kanyang naalala at wala na lang nasabi. Sinabi niya sa kanyang sarili na kahit na naranasan niya ang buhay at kamatayan sa mundo ng apokalipse, hindi pa rin niya magawang pabayaan ang mga taong mahihina na kailangan tulong. Sinabi ng tingbida habang lumalabas ito na mag-ascend daw siya ng mga supply sa matanda. Nakadepende na raw dito kung makaklistas ito sa apocalypse na magaganap. Yun na lang daw ang bayad niya sa panluluko dito para sa supplies na kailangan niya.